Sa One Punch Man Chapter 207, pinapakita ang patuloy na paglaban ni Garou sa mga bayani habang nasa kanyang mutated o monsterized form. Sa kanyang pagyakap sa pagiging halimaw, mas lalo siyang nagiging makapangyarihan at halos walang makapidyaw sa kanya. Ngunit habang lumalakas siya, unti-unti rin siyang nawawalan ng pagkatao, ipinapakita ang kanyang kagustuhang talunin ang lahat ng bayani at patunayan ang kanyang lakas. Sa kabanatang ito ng One Punch Man, nakikita natin si Blast, ang S-Class rank isang hero, na nakaharap si Garou na nasa kanyang halimaw na anyo. Si Blast ay gumagamit ng isang makapangyarihang atake na tinatawag na Gravity Knuckle, isang suntok na may dalang puwersa ng gravity, na nagiging sanhi ng malaking pinsala. Si Garou ay nagpapakita ng kanyang lakas at kakayahan na makipagsabayan kay Blast, ngunit ramdam ang matinding epekto ng bawat suntok na natatanggap niya. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy pa rin si Garou, nagpapakita ng kanyang hindi matinag na determinasyon na labanan ang mga bayani at magpatuloy sa kanyang layunin. Ang karakter sa itaas ay mukhang galit na galit, puno ng lakas at determinasyon, habang ang kalaban sa ibaba ay mayroong mabilis at makapangyarihang galaw. Maaaring ito ay isang tagpo kung saan ipinapakita ang kasidian ng laban, kasama ang mabilis na mga suntok at iwas na may kasamang pag-iilaw ng enerhiya. Sa eksenang ito, makikita ang mabigat na tagpo sa pagitan nina Blast at Garou. Si Garou, na nasa kanyang mas mataas na anyo, ay mukhang handa sa isang matinding laban. Nakaharap niya si Blast, ang pinakamakapangyarihang bayani ng Hero Association. Sa ilalim ng masalimuot na ekspresyon ni Blast, binanggit niya ang mga salitang, "I waited 15 years, you know," na nagpapahiwatig ng lalim ng kanyang misyon at paghahanda para sa ganitong klase ng laban. Mahalaga ang eksenang ito dahil binibigyan nito ng lalim ang karakter ni Blast, na bihirang makita sa kwento. Ipinapakita nito na may mas malalim siyang misyon, na maaaring nauugnay sa pagprotekta sa mundo laban sa mga cosmic na banta na tulad ni Garou. Ang 15 taon ng paghihintay ay maaaring tumukoy sa isang malaking paghahanda o sa pagtanggap niya ng mga responsibilidad na lampas pa sa karaniwang bayani. Sa kanyang mga salita, ipinapakita rin ni Blast ang kanyang determinasyon na harapin ang mga banta, kahit na gaano pa ito katagal o kahirap. Ang tagpong ito ay isa sa mga pinaka-epikong bahagi ng One Punch Man, kung saan nagtatagpo ang dalawang malalakas na karakter na may kani-kanyang layunin, kapangyarihan, at pananaw. Ang kanilang laban ay sumasalamin sa tema ng paghahanap ng katotohanan at kapayapaan sa isang mundo na puno ng kaguluhan at pagsubok. Sa eksenang ito, si Blast ay nakikipaglaban kay Garou at tinutulak siya pabalik gamit ang lakas niya. Sinabi ni Blast kay Garou na kailangan niyang gamitin ang dalawang kamay para magawa ang Dimensional Seal. Dito, pinipigilan ni Blast si Garou mula sa paglipat sa mas mataas na dimensyon, ipinapakita ang kanyang karunungan at kakayahan sa paglaban sa cosmic level na kalaban. Makikita natin ang isang karakter na may malalaking kakayahan sa pakikipaglaban. Sinasabi niya, "I've spent 15 years perfecting my skills to restrain without killing," na nangangahulugang ginugol niya ang loob ng 15 taon upang sanayin ang sarili na kontrolin ang kanyang kapangyarihan ng hindi pumapatay. Hawak niya ang kanyang kalaban na hindi makagalaw, na sinasabing, "I can't move a single finger." Sa sumunod na panel, may reaksyon ang ibang karakter na tila nagulat sa kanyang kakayahan. Pinapakita rin dito ang mga bilog na itim na tila simbolo ng enerhiya o puwersa na ginagamit niya upang pigilan ang kalaban. Sa eksenang ito, makikita natin na ang pangunahing karakter ay nasa kalagitnaan ng isang matinding laban. Sinabihan niya ang kanyang kalaban na makakatanggap ito ng paggamot mula sa headquarters. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang sinabi, biglang umatake ang kalaban, na nagpapakita ng kanyang galit at hindi pagsuko sa laban. Sunod na eksena, makikita ang galit na ekspresyon ng kalaban, na may mga espada na tumusok sa kanyang ulo, tanda ng kanyang desperadong pagsalakay. Ang pangunahing karakter naman ay nagpakita ng bilis at lakas sa kanyang pag-atake, malamang upang tuluyang talunin ang kalaban. Ipinapakita ng eksenang ito ang kagustuhan ng pangunahing karakter na kontrolin ang sitwasyon at bigyan ng maayos na pagtatapos ang laban, ngunit mukhang hindi madaling sumuko ang kanyang kalaban. Ang galit at determinasyon ng bawat isa ay nagpapahiwatig ng matinding labanan na kailangan ng kontrol at lakas. Sa eksenang ito, nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng pangunahing karakter at ng kanyang kalaban. May isa pang karakter na nagsabi, "Why don't you finish him off?" Na tila nagtatanong kung bakit hindi na lang tapusin ng pangunahing karakter ang laban.
Ngunit sinagot siya ng pangunahing karakter ng "Don't interfere unnecessarily", na nangangahulugang ayaw niyang makialam ito ng walang dahilan. Ang kalaban ay tila may plano pa at nagsimulang tumawa ng malalim, kukuko, na nagpapakita ng kanyang kasiyahan o pagkakaroon ng nakatagong alas. Sa sumunod na panel, lumalabas ang nakakatakot na anyo ng kalaban habang sinasabi niya, "Didn't expect this, did you, Blast?" Nagpapahiwatig na mayroon pa siyang itinatagong lakas o kakayahan na hindi inaasahan ng pangunahing karakter. Ang eksena ay puno ng tensyon dahil kahit mukhang dehado na ang kalaban, mukhang may natitira pa siyang enerhiya o lihim na kapangyarihan upang muling umatake. Makikita ang isang karakter na nasa gitna ng isang matinding laban. Sa unang ilang panel, ipinapakita siyang mahigpit na humahawak sa kanyang espada, handang sumabak sa malapitang labanan. Habang nagpapatuloy ang laban, tila nahihirapan siya at nawawalan ng kontrol, na makikita sa kanyang ekspresyong puno ng inis at ang caption na, "Damn it." Napagtanto niya ang isang bagay na hindi inaasahan at itinuro ang kanyang mga daliri, na maaaring tanda ng isang tactical o kalkuladong galaw. Sa huling panel, makikita siyang nagpapakawala ng dalawang bilog na proyektil patungo sa kanyang kalaban, na nagpapakita ng kanyang determinasyon at kakayahang mag-adjust sa labanan. Makikita ang karakter na naglalabas ng malaking bilog na enerhiya o sandata, na may malakas na impact na lumilikha ng alon o puwersa sa lupa. Sa ibabang bahagi ng panel, may mga karakter na nakatingin pataas habang tumatawa ng hahaha, tila nasisiyahan o impressed sa ipinakitang lakas ng karakter. Ang eksenang ito ay nagpapakita ng kanilang pagkamangha o kasiyahan sa nakikitang laban o kapangyarihan na ipinakita. Ipinapakita ang mga karakter na nagulat sa biglang pag-absorb ng isa sa kanilang mga kalaban o kakampi ng isang kapangyarihan. Makikita sa mga linya ng dialogue ang pagkalito at tanong ng isa sa kanila, "He absorbed." Nagulat sila sa pangyayari, at isa pang karakter ang nagsabi ng, "Hey, he got away," na nagpapakita ng pag-aalala na nakatakas ang target nila. Sa susunod na bahagi, isang karakter ang nagsabi tungkol sa kanyang "power of darkness" na kayang isil ang "power of light" na maaaring isang espesyal na kakayahan na naglalayong kontrolin ang lakas ng kanilang kalaban. Sa huling panel, makikita ang isang malakas na pagsabog sa distansya, na nagbibigay ng malakas na visual impact sa eksena. Ang pagsabog ay nagpapahiwatig ng tindi ng laban at ang epekto ng kanilang mga kapangyarihan sa paligid. Sa isang malayong kaharian, may isang mandirigmang nagngangalang Kaito na kilala sa kanyang pambihirang kakayahan ang "hiwa ng dimensyon." Siya ang nagtatanggol sa kanilang kaharian laban sa mga makapangyarihang nilalang mula sa ibang dimensyon na patuloy na nagtatangkang sakupin ang kanilang mundo. Isang araw, dumating ang isang halimaw na mas malaki at mas malakas kaysa sa lahat ng nilalang na kanilang nakaharap. Ang mga kawal ng kaharian ay nagsipagtakbuhan at nagtakbong papalayo mula sa halimaw dahil sa takot, ngunit si Kaito ay nanatiling matatag, hawak ang kanyang espada na kuminang sa bughaw na liwanag. Tumitig si Kaito sa halimaw, nakikita niya ang kadiliman sa mata nito na nagmumula sa walang hangganang dimensyon ng mga demonyo. "Hindi kita hahayaan na sirain ang aking mundo," sabi niya sa sarili. Hinanda ni Kaito ang kanyang espada at biglang nagpakawala ng isang malakas na sigaw, "Hiwa ng dimensyon." Sa isang iglap, humiwa ang hangin at tila nabiyak ang buong mundo. Ang kanyang espada ay lumikha ng isang napakalalim na hiwa sa kalawakan, hiniwa ang mismong espasyo sa pagitan ng mundo nila at ng iba pang dimensyon. Sa lakas ng kanyang slash, naghiwalay ang mga ulap, at ang halimaw ay napilitan bumalik sa kanyang pinagmulan, sinipsip ng nagbukas na daanan sa dimensyon.